Alright, so magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Maaga po ang ating daily words of encouragement ngayon sapagkat po meron po kaming inatendahan na conference dito sa Baguio City. And alas 6 po ang umpisa. Kaya tayo na po ay magla-live para meron pa rin po tayong matutunan mula sa salita ng Diyos sapagkat mamaya po ay gagabihin na po ang tapos ng conference. Okay? At muli sa lahat po ng nakikinig, it's always my desire and prayer na maging pagpapala po para po sa bawat isa sa atin, para sa ating pamilya rin po. Alright, tayo po ay manalangin bago natin basahin ang salita ng Diyos. Ilang Diyos, pagpalaan niyo po ang inyong salita na pag-aaral na namin. Ngayon may matutunan po kami, may isa buhay na prinsipyo mula sa inyong salita sa araw na ito. Patawad naman sa kasalanan. At ingatan niyo rin po ang mga nakikinig. Bless niyo po sila. Abutin ang kanilang mga pangangailangan spiritual. Ngayon po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So dito po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So maganda pong talatang ito mga kapatid na sabi ni Pedro ay grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sapagkat po pag tayo po ay namumuhay sa biyaya ng Panginoon, sa katunayan po we are living on the grace of God simula po nung tayo po ay naligtas mga kapatid. At sinasabi ni Peter, grow in grace. Kilalanin niyo pa ang mga biyaya ng Panginoon sa inyong buhay. Pag kasi nakita po natin na tayo po ay namumuhay sa biyaya ng Panginoon, talagang kikilalanin po natin siya di ba? Katulad kanina ng umaga, ginising tayo ng Diyos, biyaya ng Diyos yun. Nakain tayo, di ba? Biyaya ng Diyos yun. Oho. And bumiyahe po kami, nakarating ng maayos dito sa Baguio. Biyaya ng Panginoon po yun. Ano ho? Kaya nga po, gusto ng Panginoon na makita natin that we are living on the grace of God. Sa lahat po ng nasa atin, biyaya po ng Panginoon lahat yan Alright? Maaaring sabihin natin, hindi, nagtrabaho ako ako ang lakas ko yan. Hindi po. Kung wala pong ibinigay na biyaya ang Panginoon na lakas sa atin, hindi po tayo makakapagtrabaho, di ba? So lahat po na nasa atin mga kapatid ay biyaya ng Panginoon. Kaya nga po, gusto ng Panginoon na kilalanin natin yun. Okay? Pag hindi po kasi natin na-recognize sa biyaya ng Diyos yan, pagkakatiwalaan natin ang sarili natin makakalimutan natin ang Diyos at mamumuhay tayo na ayon sa alam natin tama sa atin, di ba? So pero pag kinilala natin na ang lahat na nasa atin, ang buhay natin, hangin natin, trabaho natin, negosyo natin, kinakain natin, biyaya ng Panginoon, nire-recognize natin niya, pasasalamatan natin siya. Alright? Paglilingkuran natin siya, mamahalin natin siya. And sabi ng Bible, grow in grace and the knowledge, but grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So, sa knowledge din po ng Panginoon, sapagkat sabi nga ng Bible my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya sabi din ni Paul, doon sa Philippians 3:10, that I may know Him. Ano man ang umahad lang po na makilala natin ang Panginoon, isang tabi po natin. Si Paul sabi niya, ang nakakahad lang yung accomplishment niya, yung education niya, yung power niya, yung bilang abogado, at yung riches niya. Kaya nga alam nyo, kinonsider ni Paul yan na dung. Ano yung dung? Dumi. Waste, mga kapatid. Lahat ng nasa akin, I consider everything as dung, that I may know Him, sabi sa verse 10. Pag binasa niyo po yung mga unang verses doon, yung accomplishment niya, di ba? Yung pagiging Hebrews niya, pagiging Pharisee niya, pagiging lahat ng nasa kanya. Ito ay dung, sabi niya, that I may know Him. Kasi ang humahad lang na makilala niya ang Diyos, yung education niya, riches niya, position niya, yung kapangyarihan niya. Kaya nga wala ito, sabi niya, dung. Oo. At waste ito sa akin, that I may know Him. Yung po rin ang sabi ni Peter, grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. The more we know God, the more we trust God. The more we trust God, the more we
love God. And the more we love God, the more we serve God. Ulitin ko po, the more we know God, the more we trust God. The more we trust God, the more we love God. And the more we love God, the more we serve God. Okay? So, hindi mo naman pagkakatiwalaan ang hindi mo kilala. Pag may pumunta sa bahay mo, sasabihin niya na pwedeng pahiram yung sasakyan mo. Hindi mo nga kilala. First time mo lang makita, tapos hihiramin niya. Hindi mo ipapahiram yung gamit or sasakyan. Pero kung kakilala mo yan, kapatid mo yan, pinsan mo yan, hihiramin niya, ipapahiram mo yan. Bakit ganun na lang katiwala mo? Kilala mo. Ganun din sa Panginoon. Kaya nga, the more we know God, the more we trust God. Kung gaano mo kilala ang Diyos, ganun mo siya pinagkakatiwalaan. At dahil tiwala mo siya, pinagkakatiwalaan mo siya, pagmamahalin mo siya. Diba? At dahil mamahalin mo siya, paglilingkuran mo siya. Hanggang sa huli. Kaya napakaganda po yan. Grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. And sabi doon, makita natin, ang kabutihan ng Panginoon pa sa ating buhay. Okay? At napakabuti niya po mga kapatid. At dapat lang po natin siyang kilala. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong salita sa aming buhay. Tunay nga, Panginoon, that we should grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Because the more we know God, the more we trust God, the more we love God, and the more we serve God. Pagpalain niyo po ang mga nakikinig, sampu ng kanilang pamilya, naway patuloy makilala kayo sapagkat knowledge po is our protection. Knowledge po ay aming kalakasan, Panginoon, sa araw-araw. Because ang lahat po ay nang nasa amin, galing sa inyo, lakas namin galing sa inyo. Kaya nga po, kinakailangan po namin kayong makilala. Ano man pong humahad lang, alisin niyo po upang mas lalo pa namin kayong makilala, pagkatiwalaan, mahalin, at paglingkuran. Ama, pagpalain niyo po kami, kayong pababayaan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Yan po ang ating daily words of encouragement. Lumaki po tayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon, mga kapatid. So again, maaga po ang ating daily words of encouragement ngayong araw na ito sapagkat alas 6 po, may conference na po kami dito sa Baguio City, mga kapatid. And pag-pray nyo po kami dito at patuloy na matuto para sa ating gawain po dyan sa Candon City. Muli sa lahat ng nakikinig dyan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, sa Asia, sa Amerika, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po on our next episode, mga kapatid. Okay, so dito po kami sa naka-in sa Skyward Hotel, sabi dyan po. Skyward Hotel sa Baguio City. Malamig po dito, mga kapatid. At maya-maya po, doon po yung church na atindahan po namin mamaya na conference, Lighthouse Bible Baptist Church. At ang guest speaker po ay si Dr. John Wilkerson, one of the pastor sa Amerika na merong malaking gawain. Kaya excited po ako na makinig, matuto paano po lumaki ang gawain po nila doon sa Hamonin dyan. Alright, God bless you po. See you po muli sa ating next episode.